Kailan ka actually unang, 'di ba, nagsabi sa parents mo? Sino Ang nauna? taon. Si daddy? Si mom yung nauna. Mm. I think yung sinabi ko na talaga was in third year high school. Doon ka na parang, yung officially, parang, ay, I'm confirming it na. Yun, doon yung sa third year high school na. So, was it always that easy, Ricky? 'Di ba? Did your mom accept it right away from the very beginning, or was there, 'di ba? Balik tayo doon sa actual coming out. No, it wasn't easy. Yes, I'm blessed to have parents that are more understanding and hindi sila yung type na don't do that, mali yan, or ano. But it wasn't easy for me to say it or to come out. And growing up, I would think na, ay, hindi ko kailangan mag-out. Kasi I know na parang, bakit pa? What for? And then I encountered a situation where I ended up having to tell my mom, or parang coming out to her. And then, parang siguro mga one hour, or mga siguro mga 45 minutes kami na nag-uusap. And she knew I had to tell her something. Pero hindi ko masabi. So yun pala, for me, may nangyayari din internally na, I was thinking, why can't I say it? Am I ashamed? Is there something wrong? Bakit nahihirapan akong sabihin? So, even if sa sarili ko, confident ako growing up, yun pala, I still needed that, I needed pala this validation then from my family na, kala ko hindi ko naman kailangan kasi, diba, confident eh. So, yun, it took me an hour to finally say, like, even my mom was like, Ricky May, do you want me to tell you what I think you want to tell me? Parang alam na niya, kasi parang ano pa, ang tagal. Naghihintay na lang siya. Ready na siya. Naghihintay na siya. Sabi ko, no ma, I need to say this kasi if I don't, then what's the point? Parang why can't I tell this to you? So sabi ko, ma, I have a girlfriend. I'm gay. Sabi niya, I know. And then umiyak siya. Tapos umiyak. Actually, that time, kasama ko yung girlfriend ko. Yung girlfriend ko at that time, umiyak yung girlfriend ko. So, umiyak na rin ako after that. And then, to answer your question, was it easy? It was not. Because, syempre, yung mom ko is coming from her own set of beliefs, or, lalo na her, she's very devout. She's very prayerful, very godly talaga. And at that time, I think may sa mind niya merong push and pull. May pagmamahal sa anak, sa Diyos. Medyo alam ko na she went through her own difficulty din. Pero in time, yun lang, like what I always tell people who ask me about coming out, I always say the first reaction is not the last. And then sabi mo nga parang, I'm sure parang na-imagine mo, no? Talagang may internal struggle si Mami sa loob. Kaya parang, kasi on one hand, how can I share, di ba? Tell her this is okay. And at the same time, is it okay? Parang, okay ba to talaga? And, actually, Doc, she told me that day na, okay, it's all right, but don't get married to a girl. May ganun siya. Parang, nag-set siya ng limit. Oo. That's her initial na yun. And then throughout time, nag-iba na rin yung paningin niya. How was it with dad naman? Kasi, di ba, and then they don't live in the same household at that point. And, di ba, so, medyo iba na yung, how was it with dad? Siguro if third year din ako nun with my dad. So, yung sa dad ko, it was different. Mas nahihiya akong sabihin sa kanya. Pero meron kaming instance na nag-away kami. Kasi pareho kaming Ricky, pareho kaming hard-headed. Daddy's girl kasi ako eh. So, medyo same kami ng So, nag-away kami and then hindi kami nag-uusap. So, ako, syempre, bilang yung anak, I wrote a letter, diba? Kasi na-disrespect ko siya eh. Separate issue na I answered back. So, I wrote in a yellow pad na, Dear Papa, the first word, I am gay. I have always been gay and I hope you can accept me, blah, blah, blah. And then I said sorry na for the other. Inunahan mo. Yun ang pinakauna mo sinulat. Bulaga. Diba? Parang go big na tayo. So, yun. I gave it to him. My dad is the type na hindi rin kami masyadong confrontational. Siguro he needs time
to cool off muna kasi nag-aaway nga kami that time. So I gave it to him. Wala siyang sinabi. He didn't mention it. He didn't talk about it. Wala. Parang okay. And then, but he didn't make me feel wala. Parang he didn't say anything negative about it. Hindi lang namin pinag-usapan. So ako, yung naging style ko, and yung mga hindi pa nag-out dyan, if gusto nyo rin i-adapt to, I find kasi that people fear or takot sila sa mga hindi nila alam or naiintindihan. 'Di ba? So ako, na-feel ko yun na parang siguro yung parents ko, baka hindi nila, they don't know what to say kasi hindi nila maintindihan. Baka hindi nila alam. So yung naging style ko is to just slowly introduce different topics. Hindi yung one time, big time na marriage equality, eto, gender discrimination. So parang lang, I wanted to also, I know that they're going through their own process. So gusto ko rin na, okay, sige, one at a time. So kunyari, yung kami ng dad ko, nasa bank kami doing errands. And naghihintay kami. So very clear pa sa akin yung mga moments. Naghihintay kami for the teller. Sabi ko, I just wanted to tell you na I'm dating pala someone from the South. Ganon. Is it okay if I go there on Tuesday? Kasi nagpapaalam, 'di ba, sa parent. Okay lang ba, punta lang ako doon sa Tuesday. I'm dating kasi someone from there. Okay. What's her name? Yung ganon. So slowly, siya na yung nag-aano. And then after that, cut na. We talk about something else na. And then the next time, oh dad, kami na. Oh, congrats. So slowly, para for him, hindi yung tuloy-tuloy. Parang na-absorb. And then on their end, they also talk to people about it. Yun din yung important. If we, yung mga LGBT, need a support group, to feel accepted, sila din. Kasi syempre, meron din silang pinagdadaanan na, confusion, difficulties.